Ang bomba ay mabilis na papalapit sa mga tropang Ruso sa loob ng Ukraine. Nagkakanya-kanya ng takbo ang mga tropang iyon. Desperadong iniiwasan ang matinding pagsabog na malapit nang bumagsak sa kanila. Marami sa kanila ang hindi nakaligtas. Nahuli sila sa pagsabog. Nadagdag sa listahan ng mga nasawi ng Russia na lampas na sa 105 milyon. Nagpakawala ba ng isa pang matagumpay na atake ang Ukraine? Hindi. Ang bomba na tumama sa mga sundalong Ruso ay pinaputok mula mismo sa loob ng Russia sa isang insidente ng friendly fire na nagiging karaniwan na. Maaaring hindi ka panipaniwala, pero aksidenteng binomba ng Russia ang sarili nito ng 100 beses sa 2,000 at 25 pa lang. Ayon yan sa Kiev Post na nag-ulat noong Hulyo 29 na. Iniulat ng independenteng Russian media outlet na Astra na paulit-ulit na natamaan ng Russia ang sarili nito gamit ang sarili nitong mga bomba sa 2,025. Ang mga pagkabigo ay nagmumula sa iba't ibang issue na tatalakayin pa mamaya sa video. Pero isa sa mga pangunahing dahilan ay tila ang mga binagong aerial bombang ginagamit ni Putin para bombahin ang Ukraine. Ang mga makabagong version ng lumang bombang Soviet gamit ang espesyal na wing kits para sa Ukraine ay pumapalya kapag hindi maayos na ilalabas ang mga wing kit. Walang pakpak, hindi makakalipad ang lumang bomba. Ang kaya lang nitong gawin ay bumagsak diretso pababa, papunta mismo sa mga Rusong nagtatangkang magpakawala nito. Nagbigay pa ng karagdagang detalye si Astra sa isang post sa Telegram na tinalakay din ang ilang partikular na insidente ng Russia na binobombaan ang sarili nito. Sa ngayon, 100 na Russian aerial bombs na ang aksidenteng bumagsak sa mga rehiyon ng Russia at mga sinakop na teritoryo ng Ukraine noong 2000 at 25 ayon sa pagbubukas ng kanilang post sa Telegram. Para sa konteksto, saklaw ng bilang na yan ang tinatayang unang 7 buwan ng 2025. Nangangahulugan ito na binobomba ng Russia ang sarili nito ng halos 14 na beses bawat buwan sa pangkalahatan. Iyon ay halos 1 beses kada 2 araw. Na isang nakakahiya talagang estadistika para sa mga puwersa ni Putin. At hindi lahat ng mga pagbobomba sa sarili ay dahil sa pumalyang glide bombs. Ayon sa Kiev Post, ang mga insidente ay nahahati sa 73 samagsab, 3 na binagong aerial bombs 7 sa mga sinasabing precision-guided glide bombs ng Russia at 3 missiles. Mas nakakabahala pa ang estadistikang ito para kay Putin, habang maaring palampasin ang pagkabigo ng murang glide kit. Hindi maikakaila na ang mga missile na ginagastusan ng Russia ng milyon-milyong dolyar para i-develop o bilhin mula sa kanilang mga dayuhang kaalyado ay pumapalya hanggang sa punto na bumabagsak na ito sa sarili nilang mamamayan. Ang salitang mamamayan ay ginamit ng sinadya para sa isang simpleng dahilan. Hindi lang sundalo ng Russia ang nakaharap sa sitwasyong binobomba ng sariling bansa ang sarili nito. Ginawang malinaw ni Astra iyon sa unang insidente na binigyang diin niya sa kanyang ulat sa Telegram. Bumagsak ang isa sa tabi ng isang boarding school. Batay sa ulat, walang batang nasugatan. Ipinapakita ng simpleng pares ng mga pangungusap na iyon ang matinding realidad ng digmaan na isinusulong ni Putin laban sa Ukraine. Walang pakialam ang leader ng Russia sa mga sibilyang nasasawi. Alam na ito ng mga Ukrainyano. Ayon sa United Nations Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine noong Hulyo 10, 200 at 32 sibilyang Ukrainyano ang napatay at 1,300 at 43 ang nasugatan dahil sa mga bomba at drone ng Russia noong Hunyo 2000 at 25. Ang mga numerong ito ay bukod pa sa 54% na pagtaas ng mga sibilyang Ukrainyano na nasawi o nasugatan sa unang 6 na buwan ng 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Umabot na sa 4,300 at 81 na sibilyan ang napatay o nasugatan dahil sa mga bomba ng Russia sa unang kalahati ng 2000 at 24. Sa unang kalahati ng 2000 at 25, umabot sa 6,700 at 54 na sibilyan ang nasawi o nasugatan sa Ukraine. Gayunpaman, ang pagbubunyag na ang mga binagong aerial bomb ng Russia ay madalas pumalpak.
na naging dahilan kung bakit halos 100 dito ay tumama sa mga sibilyan at sundalo ng Russia mismo ay nagpapakita nito. Hindi rin iniintindi ni Putin ang sarili niyang mga tao. Hindi niya sila tuwirang pinupuntirya gaya ng ginagawa niya sa mga Ukrainians. Malinaw na salungat iyon sa kanyang layunin. Pero hindi rin nagpapakita si Putin ng kagustuhang baguhin ang kanyang mga taktika. Kahit na ang mismong Russia ay tinatamaan na ng mga bombang siya mismo ang nag-aproba na ilunsad. Kabutihang palad, walang namatay nang bumagsak ang depektibong bomba malapit sa paaralang may dormitoryo. At mukhang sinuwerte rin si Putin sa isa pang insidente. Ayon sa ulat ng Astra, 5 bagong kaso pa ng pagbagsak ng mga aerial bomb ng Russia ang naitala ng Astra. Base sa datos mula sa mga source simula Hunyo 26 ayon sa post ng Astra sa Telegram. Kaya naman, 2 FAB ang bumagsak sa rehiyon ng Belgorod. FAB 200 at 50 sa Pobedi Street sa nayon ng Bodkarnovka sa distrito ng Novoskolsky at FAB 500 malapit sa isang tirahang gusali sa Kalinina Street sa nayon ng Bershakovo sa distrito ng Shebekinsky. Walang nasawi. Mukhang sinuwerte na naman ng Russia. At ganoon din ang nangyari sa 3 pang insidente. Ayon sa ulat ng Astra, 2 pang Russian na aerial bomb ang bumagsak sa sinakop na bahagi ng Donetsk region sa Ukraine, malapit sa isang residential na gusali sa Debaltseve at mismong katabi ng isang paaralan para sa mga bata sa Yasinovarta, ayon kay Astra. Hindi sumabog ang mga bomba at na-neutralize ang mga ito. Walang nasaktan. Isa pang aerial bomb ang bumagsak sa sinakop na baryo ng Vitokaya sa rehiyon ng Zaporizhia, ayon kay Astra. Muli, mukhang walang naiulat na nasawing sibilyan. Pero hindi iyon talaga ang punto. Si Putin na sinuwerte dahil hindi napapatay ng mga pumalyang bomba ng Russia ang mga mamamayan ng kanyang bansa ay hindi nangangahulugan na nagmamalasakit siya tungkol dito. Ang mga bombang iyon ay sa teritoryo mismo ng Russia bumabagsak sa simula pa lang. At tandaan na siyam lang sa 100 insidente ngayong 2025 ang naitala ng Astra. Hindi gaanong alam ang tungkol sa natitirang 70 o higit pa kabilang na kung saan bumagsak ang mga bomba o kung ilan sa mga tao ng Russia ang maaring napatay ng mga iyon. Malinaw na may problema ang Russia sa mga aerial bomb na hindi inaaksyonan ni Putin. Pero maaring may problema rin sila pagdating sa mga precision-guided glide bomb. Nabanggit kanina na 7 sa mahigit 100 na italang insidente ay kinasasangkutan ng glide bomb ng Russia, hindi ng mga binagong aerial bomb nito. Gayunpaman, noong Hulyo 10, iniulat ng Kiev Post ang isang insidente ng misil sa rehiyon ng hangganan ng Russia sa Belgorod. Ayon dito, parehong mga litrato at video mula sa rehiyon ay nagpapakita ng tila isang booster gamit ang isang Pantsir S-1 na misil na inilunsad papunta sa pader ng isang gusali ng apartment. Ang Pantsir S-1 ay isang air defense missile na ginagamit ng Russia upang subukang pigilan ang mga long-range drone strike ng Ukraine sa kanilang teritoryo. Mukhang iyon ang nangyari noong Hulyo. Nagpadala ang Ukraine ng mga drone papasok sa Russia at tumugon ang Russia gamit ang mga air defense missile. Isang bahagi nito na naging nakakakilabot na sorpresang regalo sa mga walang kamalay-malay na residente ng gusali ng apartment kung saan ito bumagsak. Naglabas ang Astra ng litrato at video ng missile booster sa kanilang Telegram channel. Ngunit hindi nila kinumpirma kung may mga sibilyan na nasaktan sa pag-atake. Kaya hindi lang mga binagong aerial bomb na may lumalabas na pakpak at ilang precision-guided bomb ang pumapalya. Ang mismong mga missile na ginagamit ng Russia para ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga long-range drone ng Ukraine ay ngayon ay nagdudulot ng banta sa kanilang mga mamamayan. At ang Russia na tinatamaan ang sarili gamit ang sarili nitong mga bomba ay hindi lang problema ngayong 2025. Ginagawa na rin nila ito sa kanilang sarili noong 2024. Noong Mayo 2024 iniulat ng Kiev Post na nagawa ng Russia na magsagawa ng 50 abnormal na pagpapakawala ng mga bala sa sarili nito sa unang 3 buwan ng taon. Ang abnormal na pagpapakawala ng mga bala ay isang katawa-tawang termino na
nangangahulugang binobomba ng Rusya ang sarili nito. Karamihan ay aksidenteng pinakawalan ng mga eroplanong lumilipad sa mga rehiyon ng Belgorod at Varanjes sa Rusya. At muli, pareho pa rin ang problema. Hindi gumagana ng tama ang mga glide bomb wing kit gaya ng inaasahan. Kaya ang mga ordinaryong bomba ay basta na lang nahuhulog mula sa himpapawid. Ang pambobomba ng Rusya ang nagdulot ng mas malaking pinsala kumpara sa mga pumalyang bomba na naiulat ng Astra noong 2025. Noong Mayo 12, 2024 nagpakawala ang Rusya ng isa sa sarili nitong mga bomba sa isang gusaling may maraming palapag sa Belgorod na winasak ang estruktura. Isa pang pagsabog sa Belgorod mga isang linggo bago nito ang sumira sa 3 bahay at nakasugat sa 7 sibilyang Ruso. Sa parehong mga kaso, sinubukan ng Rusya na igiit na ang Ukraina ang nagpakawalan ng mga bomba sa Belgorod. Subalit natuklasan ng mga independenteng mapagkukunan na ang FAV ang tunay na may sala. Simpleng bomba ng Rusya na sinubukang gawing guided gamit ang glide kits. Sa pagtatapos ng 2024 umabot na sa hindi bababa sa 100 at 65 ang mga ganitong insidente sa buong taon ayon kay Astra, batay sa ulat ng Kiev Post. Kung mapapanatili ng Rusya ang kasalukuyang bilis ng pambobomba sa sarili, malampaasan nito ang record sa 2025 ng 5 bomba. Muli, ipinapakita nito kung gaano kaliit ang ginawa ni Putin para subukang ayusin ang problemang alam na niya ng halos 2 taon. Sa puntong ito, patuloy na bumabagsak ang mga bomba ng Rusya sa sarili nitong mga mamamayan at wala namang ginagawa si Putin tungkol dito. Noong 2025, humigit kumulang 100 sariling bomba ang tumama sa Rusya. Ang malinaw na tanong ngayon ay kailangang itanong, bakit patuloy itong nangyayari? Ang unang bahagi ng sagot ay may kinalaman sa isang kabiguan ng Rusya na nagsimula mismo sa simula ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Nang salakay ng Rusya ang Ukraine, karamihan ay inakala na madaling makakamit ng mga puwersa ni Putin ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid at tuluyang maghahari sa kalangitan ng Ukraine. At sa papel, parang sigurado na iyon. Ang hukbong panghimpapawid ng Rusya ay maraming ulit na mas malaki kaysa sa Ukraine, kahit ngayon. Ayon sa Global Firepower, na taunang nagraranggo sa 145 na bansa batay sa mga salik, ang hukbong panghimpapawid ng Rusya ay kasalukuyang may 4,272 sasakyang panghimpapawid kumpara sa 324 lang ng Ukraine. Lubhang hindi pantay ang bilang ng mga fighter, jet at attack-type aircraft dahil ang Rusya ay may 763 at 600 at 53 na higit sa Ukraine ayon sa pagkakabanggit. Hindi inaasahan na magkakaroon ng laban ang Ukraine sa himpapawid. Tanging ang Rusya lang ang nabigong makuha ang dominasyon sa himpapawid noong mga unang yugto ng pananakop. At hanggang ngayon ay nabibigo pa rin silang mapanatili ang presensya ng kanilang mga eroplano sa himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nawalan na ang Rusya ng 421 na eroplano at 340 na helicopter, kung saan karamihan sa mga ito ay nawala na sa loob ng unang taon ng digmaan bago halos bawiin ni Putin ang kanyang puwersa ng himpapawid mula sa teritoryo ng Ukraine. Bakit nga ba binawi? Ipinaliwanag ng Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies sa isang artikulo noong Hunyo 2022 na tumatalakay sa kabiguan ng unang pananakop ni Putin. Itinuro ng Center for Strategic and International Studies na sa simula ay may malalaking plano si Putin para sa kanyang Air Force. Balak niyang gamitin ang napakaraming bilang ng Russia upang mapigilan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine at tuluyang alisin ang mga ito sa laban. Mula roon, palalawakin ng Air Force ang listahan ng mga target nito upang isama ang infrastruktura ng militar ng Ukraine, mga padalang armas mula sa kanluran, at mahahalagang bahagi ng logistics network ng bansa. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Gaya ng ipinaliwanag ng Center for Strategic and International Studies, nabigo ang Russian Air Force na makamit ang air superiority laban sa militar ng Ukraine.
dahil sa mga kilalang kakayahan sa air defense tulad ng Stinger na mano-manong portable air defense systems, S-300 surface-to-air missile systems, at iba pang mga sistema. Salamat na rin sa tulong ng mga bansa sa kanluran. Iniulat ng Center for Strategic and International Studies na naging matagumpay ang air defense ng Ukraine, kaya napigilan nila ang mga eroplano ng Russia na makapasok sa kanilang himpapawid. Marami nang nawasak na depensa, kaya ayaw na ni Putin na malagay sa panganib at mawalan pa ng mas marami. Inatras ang mga eroplano at pansamantala, napilitan si Putin na umasa sa mga cruise missile strike na isinagawa ng Black Sea Fleet at mula sa loob ng pro-Russian na bansang Belarus. Ang pagkabigong ito ay hindi panandali ang problema para sa Russia habang tumindi ang suporta ng kanluran at nagsimulang tumanggap ang Ukraine ng mas modernong air defense mula sa mga kaalyado nito tulad ng United States made Patriot missile system. Lalong hindi naging interesado si Putin na magpadala ng kanyang mga eroplano sa Ukraine pagsapit ng 2024. Malinaw ang naging kasunduan. Malaki ang naging pagkukulang ng Air Force ng Russia sa Ukraine. Sa puntong iyon, namayani ang air parity kung saan walang panig ang nakontrol ang himpapawid ng Ukraine. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, OES, binanggit din ng IS na ang pressure na dulot ng mga parusang ipinataw ng kanluran sa industriya ng Russia ay nagdulot kay Putin na maging mas maingat sa pagpapadala ng mga fighter jet at bomber ng Russia. Hindi na kayang malugi pa ni Putin ng higit pa sa kanyang nalugi dahil sa dalawang dahilan. Nakakahiya ang mga pagkatalo at nahihirapan ang lumang industriya ng Russia na gumawa ng mga kapalit na eroplano para sa mga naipabagsak sa Ukraine. Ang tanong ngayon ay, ano ang kaugnayan ng lahat ng ito sa pagbomba ng Russia sa sarili nito? Simple lang. Matapos mabigo ang Russia na magpakita ng sinasabing kalamangan sa himpapawid sa Ukraine, napilitan itong maghanap ng ibang paraan para masaktan nila ang Ukraine mula sa himpapawid nang hindi nanganganib ang kanilang mga eroplano. Noong pagtatapos ng 2023 at pagsisimula ng 2024 nakakita ng solusyon ng Russia. Binagong mga aerial bomb. Ang mismong mga sandata na madalas pumalya kaya nagreresulta sa pag-atake ng Russia sa sarili nito. 100 beses noong 2025 at mahigit 250 beses mula Enero 2024 hanggang ngayon. Itinuring na malaking tagumpay para sa Russia ang mga aerial bomb sa isang digmaan kung saan halos nawala na ang bisa ng kanilang Air Force. Madaling makita kung bakit, gamit ang mga espesyal na pakpak na ayon sa British Broadcasting Corporation ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 30,000 para gawin. Nagawang gawing mga sandatang magagamit laban sa Ukraine ng Russia ang malaki nitong imbakan ng mga FAB bomb mula pa noong panahon ng Soviet. Bago malikha ang mga wingkit na ito, kailangang ihulog ang mga FAB bomb na iyon sa pamamagitan ng pagpapalipad ng bomber direkta sa ibabaw ng target na inilalantad ang bomber sa putok ng air defense. Pwede nitong pabagsakin ang bomber. Sa paggamit ng mga kit na ito, na halos mga pakpak lang na may kasamang global positioning system para sa nabigasyon, nagawa ng Russia na makabuo ng bagong estratehiya. Sa halip na paliparin ang mga eroplano papasok ng Ukraine, maaari nitong ipadala ang mga ito sa himpapawid sa itaas ng sariling mga paliparan at sa likod ng mga front line bago pakawalan ang mga bagong bomba. Pagkatapos, ang mga bombang iyon ay lilipad ng ilang dosenang milya papunta sa kanilang target na magdadala ng pampasabog na mas malaki ng maraming beses kaysa sa isang artillery shell. Hindi mahalaga na ang mga bagong glide bomb na ito ay hindi ganoon katumpak. Ang mahalaga kay Putin ay mura ang mga ito at kaya niyang gumawa ng libo-libo nito dahil sa napakalaking imbakan ng mga FAB bomb na kung hindi ay mabubulok lang sa mga bodega ng Russia. Ang pabrika ng Russia ay nagsimulang gumawa ng mga bagong bombang ito sa record na dami at naramdaman ng Ukraine ang tindi ng pinsala. Ayon sa Ukrainian Air Force, pagsapit ng Enero 2025, inaasahang 51,000 guided aerial bombs na ang inilabas ng Russia sa Ukraine kung saan 40,000 nito ay inilunsad noong 2024. Ulat ng Reuters,
Katumbas ito ng humigit kumulang 3,300 at 33 kada buwan. Sa wakas, nagkaroon na ng estratehiyang panghimpapawid ang Russia na napagtiwala ang lubos ni Putin at maaaring sandigan niya. Ang pinakamalaking benepisyo ng mga bombang ito, na mura silang gawin, marahil ang naging dahilan din kung bakit aksidenteng binomba ng Russia ang sarili nito ng 100 beses noong 2025. Ang isang 3,000 na wingkit ay hindi kailanman magiging pinaka-high-tech na kagamitan. At dahil sa bilis ng paggawa ng Russia ng mga ito, halos hindi na maiiwasan ang mga aksidente na magkakaroon talaga ng mga pagkakamali sa ilan sa mga kit. At ang mga pagkakamaling iyon ay lumitaw na sa ilan sa mga wingkit. Hindi nagbubukas ng maayos, kaya ang mga guided bomb ay nahuhulog mula sa himpapawid. At dahil inilulunsad ang mga bombang iyon mula sa loob ng Russia o sa mga lugar ng Ukraine na okupado ng Russia, iisa lang ang pwedeng bagsakan ng mga ito kapag pumalpak ang wingkit pabalik sa Russia. Kaya ang malinaw dito ay ang matinding kabiguan ng himpapawid ng Russia na makuha ang dominasyon sa ere laban sa Ukraine ang nagtulak kay Putin na maghanap ng ibang paraan para atakihin ang Ukraine. Natagpuan niya ang alternatibong iyon sa pamamagitan ng pagbabago ng mga bombang panghimpapawid. Ngunit may porsyento ng mga bombang iyon, kahit maliit lang, na nabigong gawin ang kanilang layunin, na nagdulot ng takot sa mga sundalo at mamamayan ng Russia. May isa pang posibleng salik na nakakaapekto sa patuloy na pambobomba ng Russia sa sarili nitong pagsasanay. Ayon yan sa The Kiev Post, na tumutukoy sa isang ulat noong Enero 2024 na inilathala ng Ministry of Defense ng United Kingdom o Ministry of Defense na nagsuri sa ilan sa mga unang insidente ng pambobomba ng Russia sa sarili nito. Iminungkahi ng ulat na iyon na malamang na sanhi ng mga insidente ay ang kombinasyon ng hindi sapat na pagsasanay na nagdudulot ng maling mga pamamaraan sa pag-armas ng mga eroplano bago lumipad, mahinang pagsasagawa ng misyon ng mga tripulante, at pagkapagod ng mga crew, ayon sa Kipos. Sinabi ng Ministry of Defense na mababa ang kalidad ng pagsasanay ng Air Force ng Russia. Ayon sa ilang mga outlet na nag-ulat tungkol dito, isa sa mga outlet na yon ay ang Business Insider na sumulat noong Abril 2023 na nahihirapan ang mga piloto ng Russia na tulungan ang kanilang bansa na makuha ang air superiority dahil sa kombinasyon ng napakasamang pagsasanay at luma ng kagamitan. Ang Business Insider ay nagsusulat tungkol sa isang ulat na inilathala ng Royal United Services Institute na nagsabing hindi natanggap ng mga piloto ng Russia ang uri ng pagsasanay na kailangan nila para mag-operate sa loob ng Ukraine. Iilan lang sa mga piloto ng fixed wing ng Russia ang may sapat na pagsasanay o karanasan para sa napakababang altitude at close air support sa mapanganib na himpapawid dahil hindi ito naging bahagi ng kanilang pangunahing pagsasanay bago ang pananakop, ayon sa ulat. Nabigo rin ang Russia na mamuhunan sa makabagong sensor, armas, at pagsasanay na kailangan ng kanilang mga piloto para makamit ang air superiority na kanilang nais. Habang nakatuon ang ulat na ito sa kabiguan ng Russia, nagamitin ang kanilang Air Force sa Ukraine. Kitang-kita ang epekto ng kakulangan sa pagsasanay sa mga pilotong inaatasang gumamit ng mga lumang aerial platform para magpakawala ng mga guided bomb sa Ukraine. Kung hindi naglaan ng sapat na pagsasanay ang Russia noong may oras at pera pa para maghanda sa pagsalakay sa Ukraine, gaano kalaki ang posibilidad na sapat ang pagsasanay ng mga piloto ng bansa sa paghuhulog ng mga nasabing bomba? Ngayon na mas malaki na ang pinansyal na pressure na kinakaharap ng Russia, sa isang pag-uusap kasama ang Center for European Policy Analysis, binigyang din ni retiradong United States Air Force Lieutenant General Scott Kinsvarta ang marami pang ibang problema sa Russian Air Force. Bukod sa kakulangan ng tamang pagsasanay, malamang na hindi kasing husay o kasing karanasan ng kailangan ni Putin ang mga piloto ng Russia. Ayon kay Kinsvarta, tila kulang sila sa suporta mula sa kanilang air staff, kaya madalas silang nagkakamali sa paggamit ng kagamitan o napipilitang gumamit ng mga kagamitang hindi angkop para sa kanilang layunin. Ayon pa kay Kinsvarta, maaaring nakadagdag sa mga problemang ito ang laganap na korupsyon sa loob ng Russian Air Force, na pinalalala pa ng pag-aatubiling ipakita
kung gaano talaga kalala ang kalagayan ng kanilang Air Force matapos ang mga taong pamumuhunan sa mga bagong eroplano. Lalo na kapag sinasabi ng mga opisyal na komunikasyon ng Russia na moderno at professional sila. Sa madaling salita, ayaw ng Russian Air Force na aminin ang kanilang maraming problema. At malamang na ayaw din itong marinig ni Putin. Huwag maliitin ang epekto ng napakasamang pagsasanay na ito sa masamang gawin ng Russia na aksidenteng binobomba ang sarili nilang mga puwersa. O, marami sa mga bombang iyon ay maaaring tumama sa Russia dahil sa mga depektong mechanical ng kanilang minadaling ginawa na wing kits. Pero posible rin na ang mga wing kit na iyon ay maling nailagay ng mga baguhan at kulang sa sanay na mga piloto na hindi talaga alam ang kanilang ginagawa dahil hindi sapat ang oras at resources na ginugugol ng Russia para turuan sila. Wasak ang Air Force ng Russia at ang pagkawasak na iyon marahil higit pa sa iba ang dahilan kung bakit napakaraming beses na binobomba ng Russia ang sarili nitong teritoryo imbes na tamaan ang Ukraine ngayon. Dahil sobrang palpak na ng Air Force ng Russia, na pati sarili nilang teritoryo ay tinatamaan na nila ng bomba. Ang Air Force ng Ukraine ay lalo pang lumalakas. Hindi lang dumating na ang mga F-16 sa Ukraine, kundi nakaisip pa ang bansa ng halos mahiwagang paraan para gawing untouchable ang mga fighter jet na gawa sa United States. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mga pinakabagong video tungkol sa mga kabiguan ng Russia sa digmaan sa Ukraine.